Ikaw din ba yung tipong mahilig sa mga classic street bike pero at the same time medyo off-road ang styling? Ang tawag dyan mga scrambler. Tulad na lang nitong bagong Royal Enfield Bear 650. Kapag ba't tatay nang sumakay dito, ang tawag doon, Papa Bear? Simulan na nga natin itong review na to. Hindi na bago para sa atin kung anong may offer ng bagong Bear 650 dahil ito din ang sabihin nating upgraded version ng nakilala nating Interceptor 650. Isa din ba kayo sa mga nagtataka? Bakit Bear? Bakit di na lang Panda? Biggest inspiration ng motor na to ay galing sa isang 16-year-old rookie way back 1960 na nanalo sa isang pinakamatinding karera sa California Desert na kung tawagin ay The Big Bear Run. Ganyan na lang ang pinangalan sa kanya. Anong meron sa makina? Gumagamit ng 648cc displacement, air and oil cooled parallel twin 6-speed single overhead cam na naka 270 degree ang crank at may lakas na 47 horsepower at 56.5 Nm of torque. Yep, same engine pa din to ng dating Interceptor 650. However, ginamitan nila ng 2-in-1 exhaust na dating twin exhaust. Dahil dito, nakatulong to para lumakas ng bahagya ang torque ng bike at the same time para mapagaan na din ng onti ang motor. Speaking of weight, ang Bear 650 ay may bigat na 216 kilograms. Medyo may kabigatan ng motor na to. 13.6 liters ang fuel tank capacity at may tatlong presyo to depende sa kulay. 445,000 pesos para sa Boardwalk White at Petrol Green. 449,000 pesos naman para sa Golden Shadow at Wild Honey at 459,000 pesos para sa 249. Nasa harap natin ngayon ang Bear in Boardwalk White. White Bear na may single blue seat at RE logo sa may tangke na may orange and blue decals. When it comes to design, you have that off-road styling sa isang classic street bike. Well, nakilala natin ang RE bilang isang brand na mahilig gumawa ng mga ganitong klaseng disenyo. Actually, halos lahat nga ng motor nila magkakamukha. Pero alam nyo, dito sa Bear, medyo tinanggal nila yung pagka-gentleman vibe eh. More like simpleng medyo pang harabas clean look. Sa part na to, meron tayong classic familiar tank na may chrome cover dito sa taas. Yan ang itsura niya pag tatap up tayo ng gas. Then sa gilid, tulad ng sinabi sa inyo kanina, meron tayong RE logo na may orange and blue decal. Ngayon, ang hindi ko sigurado kung stock tong tank grip na nakasalpak ngayon dito sa Bear na nire-review natin. Meron kasing mga additional accessories na nilagay dito eh. By the way, this is a demo bike ng RE. So hindi natin sigurado kung stock ba to. Let me know in the comment section down below. Signature rugged design engine ng RE in black finish at may competition number board dito sa may bandang ilalim ng puwan. Ito pa rin yung dating tubular steel frame. However, tinaasan na nila yung subframe. Classic style single seat in blue. Nice. Then may white lining siya dito sa gilid. Then Royal Enfield logo sa likod para kapag nasa likod kayo ng motor, makita nyo yung brand. Medyo may kanipisan lang yung pakiramdam ng upuan niya. Malaman natin siguro mamaya sa first ride kung kamusta ba ang pakiramdam. Then ito yung grab rail natin. Very classic, di ba? Ngayon na lang ulit ako nakakita nito eh. Actually, itong grab rail na to, pwede yung tanggalin para mas luminis tignan. Mayroon siyang dalawang tornilyo na nakakabit sa kanya dito sa ilalim. So gusto nyo ng clean look sa bandang tail end, pwede yung tanggalin to. Pagdating naman sa front end ng Bear, katulad ng ibang motor ng Royal Enfield, mayroon tayong round LED headlight. Yan!
Meron tayong silver line sa gitna na may logo ng RE. Kapag gagamitin natin yung passing light, ganyan tsura niya. And then high beam, ganito. And also sa gilid, meron tayong chrome finish para mas classic tignan. Merong nakakabit na maliit na windshield sa kanya, pero hindi po ito stock. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, dahil demo bike to, siguro nilagyan nila ng windscreen para kahit paano may deflect ang hangin sa expressway. Pero as stock, wala po siyang kasamang ganito. Pero habang tinitignan ko siya ngayon, ang ganda pala kapag may gantong windscreen, no? May iba kasi ng sagwa tignan eh, pero ito bagay. Mahabang design ng LED turning light. Ngayon na lang ulit ako nakakita ng gantong turning light. And kapag liliko tayo, meron ba tayong hazard? Yan ang itsura niya. Kitang-kita kayo sa daan sa laki nito. Ang tingkad eh. Oh. Then sa likod, meron tayong maliit at cute na taillight. Tsaka pala meron tayong extension banda dito sa likod, kinakapitan ng taillight. This is metal. Nice at maliit na fender. For the dash, eto na. Yung dating dalawang analog display, ngayon may bagong TFT display na katulad na makikita sa mga ibang motor ng Royal Enfield. Slightly align yung display natin bandang kaliwa. May iba na gusto to, may iba na ayaw to. Alright, for the new display ng Bear 650, meron dalawang appearance to. Isang analog at isang digital. As of now, nasa analog mode tayo. Analog type tachometer dito sa bandang taas at dito sa gitna ang ating fuel indicator na pabilog din. Halos katulad ng itsura ng tachometer natin. Meron tayong gear indicator at mga malfunction icons at ibang indicators dito sa may bandang babang gitna. Ngayon, para makalikot natin kung anong mayroon dito sa display niya, meron tayong joystick dito sa may bandang left handlebar. Ito yung up and down, left and right enter button natin. Kung napapansin nyo sa baba, mayroong dalawang dot. Tayo sa pinakauna, makita natin ang trip meter. Pindutin ang down joystick, makita natin ang trip 2. Fuel range. By the way, dito rin natin makikita ang average fuel consumption ng bike. Current fuel consumption at battery voltage. Then, pag switch natin ang dot bandang kanan, mapupunta tayo sa settings ng bike. So, for example, sa appearance, ito yung sinasabi ko sa inyo. Background, by the way, nag-a-adapt ang background natin. Depende sa lightings. As of now, naka-auto ang background. So, naka-black background tayo. Brightness, nang-set to sa pinaka-mataas. Yes. Screen type, ito na yung sinasabi ko sa inyo. As of now, nasa analog display tayo. Once na binaba natin sa digital, magbabago ang display natin. So, dito sa part na to, naging limited yung mga information na binibitaw ng display. Yan ay dahil, kung nakita nyo tong black space na to, yan ngayon ang magsisilbing display para sa navigation natin. Yes, pwede nyo pong i-connect ang motor nyo through the Royal Enfield app sa mga cellphone nyo. Para ma-connect ang display sa Royal Enfield app, I think kailangan nyo i-hold tong joystick na to sa kanan. Then may lalabas na code dito. Ayan. Meron tayong chrome and wide handlebar na may ganitong styling. Madalas sa mga scrambler, ganitong cockpit yung nakikita natin. To the right, ang ating Royal Enfield switchgear. Itong malatansa na part na to ay ang magsisilping kill switch at ignition switch natin. Medyo kakaiba to kumpara sa ibang motor. So para mabuksan ng bike, turn lang natin clockwise. Para patayan or kill switch, counterclockwise lang. Classic switch for our hazard. Meron tayong hidden button dito na may nakasulat na M. Ito yung easy access button natin para mapatay yung ABS sa likod. Yes, sa bike na to, pwede nyo pong patayan ang ABS sa likod kung sakaling mag-offroad kayo. Isang pindot para mapatay ang ABS at para buksan ang ABS. Meron tayong cool looking grabber na may logo ng Royal Enfield. Nice, medyo mataba siya. At maliit na bar end in chrome. Isa pa sa nagustuhan ko sa motor na to, meron tayong flat lever. Once na pinipiga mo siya, alam mo yung pakiramdam na komportable ka. Kasi sa lapad ng lever niya, tapos flat pa, komportable ka magpreno. By the way, this is also adjustable. And for our mirror, meron tayong classic looking mirror na may manipis na stem at bilog na mirror. To the left handlebar ang ating high beam at passing light. Then sa may bandang taas ulit, tagong-tago, ito ang magsisilbing home button natin. So every time may nakalikot tayo sa dash, back button, itong part na to. Classic turning switch. Ngayon na lang ako nakakita ng ganito ulit sa isang high displacement. Joystick para sa dash at busina. For the clutch lever, this is also adjustable. At meron tayong power socket dito sa may bandang kanan ng motor. Ito po ay Type C. Meron ng bagong 43mm Showa inverted forks na may 5.1 inches travel. Dahil sa bagong suspension, binago na rin nila ang triple clamp. Single 320mm disc na naka 2-piston by Brembo calipers. Indian brand caliper na may ABS of course. Ang kagandahan dito, naka-rise kayo. Ngayon, yung dating 18 inches harap at likod sa Interceptor C50 before, 19 inches na ngayon sa harap
at 17 inches naman sa likod. Para mas magandang laruan kapag nag-offroad na kayo. For our fender sa harap, meron tayong manipis, yet mas mahabang fender sa likod kaysa dito sa may bandang harap. Very scrambler. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, this is air and oil cooled. Hindi nila ginawang liquid cooled para, alam nyo yun, magkaroon ng character yung bike na, oy, nasa classic bike eh. Busina na nakalitaw. Kitang-kita mo dito, 2 piraso. 2-in-1 exhaust at parallel twin to. So yung dating dual exhaust ngayon, 1 piraso na lang na may heat guard. Very classic ang itsura. Nice. Also meron din tayong heat guard sa may bandang, ewan ko, ito ata yung catalytic ng bike. Ito nga. Rugged design foot pegs. May rubber pa dapat to eh. Siguro tinanggal lang nila. This aluminum nice foot pegs. Metal para sa pangapasahero nyo. Dual suspension sa rear na dinagdagan nila ng 1 inch dahilan para tumaas ng bahagi ang seat height ng motor. Pwede nyo ring i-adjust ang preload sa rear kung gustuin nyo. At mas mahabang swing arm para dito sa Bear 650. For the braking sa likod, meron tayong single piston Brembo calipers na may 270mm single disc. Nakarayos, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, 17 inches spoke wheel na gumagamit ng stock tire na MRF Nylorex 140/80 dito sa rear at 100/90 naman sa harap. Medyo familiar na tayo sa bike. Punta na tayo sa first ride. First ride sa Bear 650. Guys, before anything else, big shout out to Biker Box. Dahil sa kanila ay masusubukan natin ang bagong Scrambler ng RE. Napakagandang motor. Mas mataas na ang ground clearance para dito sa Bear 650. 184mm ground clearance. Mas mahabang swing arm. Mas mahabang suspension sa likod. Bagong mga size ng gulong. Yung dating 18 inches sa harap at likod. 17 na dito sa likod. At 19 na sa harap. Bagong subframe. Mas mataas na ang seat height dahil sa mga modification bandang likod. At bagong upside down show forks para sa suspension dito sa harap. Yun nga lang, same engine pa rin to na katulad sa nakilala nating Interceptor 650. Pero kasi subok na tong makina na to eh. Tsaka alam nyo, matun siya tignan eh. Hindi siya yung ampaw na Scrambler. Mahaba siya tsaka malaki. Mga cutie pies. Unang upo. Ay. Hindi natin tong susi. Alright. So, may kataasan yung bike. Seat height is 830mm. Yung dating 804mm sa Interceptor, dinagdagan nila ng 26mm, resulting to 830mm. Which is para sa akin, mas okay kasi matangkad akong tao, mahaba yung legs ko. Actually, itsura ng Bear 650. Ini-stretch siya eh. Mahaba siya tignan, mahaba yung wheelbase niya. Tsaka malaki yung motor. So, bagay na bagay para sa mga katulad ko. Ngayon, para naman sa mga average Filipino height, I think pwede pa rin to, kakayanin pa rin. Tayo po ay may tangkad na 6 flat, 34 inches inseam at ganito yung itsura ko sa Bear 650. By the way, itong gloves na gamit ngayon, this is called Sec Gymkhana. Retro gloves from Sec Moto Supply, bagay para sa motor na gamit natin ngayon. Also, for our helmet, this is the Sec Classico Carbon. Teka, start natin. Ganda ng tunog ng pagka-parallel twin niya. 270 degree crank. Parang latigo eh, oh. Stock exhaust to, hindi pa napalitan yung tambucho niya. Pero, yan na yung tunog. What more kapag pinalta na. Alright, so, we don't have any riding modes. Wala po tayong traction control. Ang tanging tech na meron lang po tayo ay switchable ABS na pwedeng patayin ang rear. Other than that, wala nang dapat alamin. Kaya, tara na. Ergo ng Bear 650, we are in a relaxed riding position, very upright riding position. Straight yung likod ko, as in straight na monoblock straight. Ito yung mga foot pegs natin, ahay-ahay lang. Malapat yung foot pegs natin, so madali kong nailalapat yung mga paa ko. And yung handlebar natin masyadong wide, para bang pinipilit niya ako mag elbow out. Ayan, so medyo may pagka-macho look ang hawak natin sa handlebar. Yun nga lang, pagdating sa upuan, medyo matigas to. Hindi ko lang alam kung nag-offer ang Royal Enfield ng mas makapal na foam ng upuan. Pero dito, dude, pakiramdam ko kapag ni-long ride ko tong bike na to. Alam mo yung pakiramdam na kapag nag-long ride kayo, ano pang mangingimay ng gusto yung mga balls ko. Komportable ang stance ng katawan mo, pero for the long ride, parang di para sa akin to. Bear 650, bagong Scrambler ng RE, made for the city, pamasok o kung ano pa man pang daily mo. And at the same time, pwede mong gamitin for light off-roading. Medyo makapal yung mga pegs natin,
Wala lang yung mga rubber, sayang. Kahit pa paano sana na-absorb niya yung vibration. Kasi mabibrate yung bike eh. Though hindi ganun ka-vibrate tulad ng mga single cylinder, pero ramdam mo eh, handlebar and foot pegs. At dahil nasa scrambler tayo, subukan natin tumayo. Okay. Kapag nakatayo ka sa bike, medyo hirap yung katawan ko, meaning ko hirap kumapit sa tangke dahil sa itsura ng tangke niya, yung shape ng tangke. And also mababa kasi masyado yung handlebar natin. Alam niyo yung pilit na pakiramdam. Hindi ko lang sigurado para sa mga medyo short rider dyan. Siguro masyado lang ako matangkad para tumayo sa bike. Pag piniga mo na yung mga lever mo, clutch and brakes, parang sarap sa pakiramdam eh. Kasi alam mo yung kakagat agad yung mga daliri mo. Dito kasi flat yung lever niya tapos makapal. Mahaba pa. Clutch natin, hindi siya ganun kalambot. Actually, hindi rin ganun katigas. Sa mga buttons natin, madali naman siyang pindutin. Turning switch natin, madali lang siyang kalikutin. Gusto ko dito yung joystick niya pagdating sa dash. Kung gusto ko makita yung mga ibang information sa dash, kalikot-kalikot lang ako dito. Medyo mahaba kasi sakto lang yung location ng thumb ko kung saan siya pinipindot. Nakikita ko yung mga dapat makita. Then back button lang ito. Tsaka yung dash natin maliwanag Yun nga lang itong pedal shifter natin, siguro in-adjust nila to. Masyado siyang mataas para sa akin. Magpapalit ako ng gear, masyadong nakatingkad yung paa ko. Pero na-adjust naman ng pedal, pwede mo ibaba to. Siguro ginawa lang nila ganito para kapag nag-offroad, yung mga boots makakapal kasi yung mga yun 47 horsepower bike. Subukan natin. Vibration foot pegs. Okay, 47 horsepower bike na may 56 Nm of torque. Malakas-lakas na kumpara sa dati na 52 lang. Aminin ko pagdating sa power niya, wala siyang wow factor. Hindi siya ganun kalakas. Nasa expressway kayo at marami kayo nag-ride, medyo hihingalin to kakahabol. Naman kasi ginawa ang Bear for performance. Ginawa to for those people na gusto ng modern classic bike na mabibili nyo for 2025 na masaya gamitin for the city at the same time kapag nag-offroad kayo. Kung mag-adventure kayo, Mapa 9, Automines, kakayanin ba Automines to? Parang hindi. Siguro Mapa 9, yung mga light off-road nang hindi ganun ka-technical, yun po pwede ang Bear 650. Pero kung sasaba kayo sa mga extreme off-road, yung pang trail, yung pang bubuntok nyo, hindi para doon ang Bear 650. Pero may in-offer naman ang RE na mas bagay para sa ganong senaryo. Yun yung Himalayan 450. Sabihin na natin pwede ang Bear 60 kung gagawin mo siyang pang all-rounder bike, pero may kabigatan pa din For the tech and features, wala siya nun. Doon meron tayong modern display, which is nice. Ito na yung magsisilbing navigation nyo. Sa totoo lang, para sa akin, malaking tulong yung bagong feature ng Royal Enfield, yung may navigation kayo sa dash. Kasi nung ginamit ko yung Himalayan 450 puntang La Union, hindi ko alam pupuntahan namin. Wala akong mga clamp, wala akong quad lock. So yun yung ginawa kong navigation. All throughout ng ride, yun yung ginamit ko. Pagdating sa corner, hindi siya ganun kadaling ilin dahil mahaba yung bike. Also may kabigatan siya, pero pwede na rin. Pagdating sa low end power, third gear, okay.
Ramdam mo yung tulak niya, pero alam mo yun, walang wow factor. Last one sa corner, subukan natin. Okay, pwede na rin. Pag-usapan natin yung presyo niya, 445,000 pesos. Ako para sa akin personally yung presyo niya nasa saktuhan level lang. Dahil unang-una 650cc to. Though aminin ko power bat, hindi siya ganun kalakas. And for its price, wala siyang masyadong tech na may offer. No riding modes, no traction control, walang quick shifter and all. Ang meron lang tayo ay itong navigation sa dash, depth display, at itong ABS na pwede mong patayin ang likod. That's it. Alam mo, para sa akin kukuha ka lang nito kung gusto mo ng bike na malalim ang pagka-classic ngayong 2025. Tignan nyo naman itsura nito, ang tindi. And for our fuel consumption, hindi ko nang makalimutan, kumonsumo po tayo ng 23 km per liter. Nakita nyo naman yung takbuhan natin, mixed riding style. Actually, hindi ako masyadong pumiga. Hindi rin tayo masyadong naipit sa traffic. Pwede na 23 km per liter. 13 liters ang fuel tank capacity. Alright, so what we don't like about the bike? Unang-una yung engine niya, 47 horsepower na may 56 Nm of torque. Hindi para sa akin yung power band na yon. Considering yung timbang niya. Well, kilala nyo naman yung personality ko. Pero yung mga ganitong klase ng motor, ganun talaga ang power band Binibili mo dito yung itsura. Wala masyadong tech for its price. Ulitin ko dahil nga masyadong malalim yung pagka-classic nito. Isa pa, ma-vibrate siya. Tagal na panahon na din kasi simula nung huling nakagamit ako ng ganitong engine. Siguro naninibago lang ako. Pero yung tunog niya na 270 degree crank, dude, parang latigo na humahataw bawat piga mo. Enjoy mas nag-enjoy ako dito kumpara sa mga traditional or conventional na parallel twin. So yung part na yun okay sa akin. This still air in oil cooled, so hindi ako masyadong fan ng mga ganitong klaseng cooling system. Ulitin ko, hindi para sa lahat ang Bear 650. May specific market to Kumbaga, kung kukuha ka nito, kailangan mong tanggapin sa sarili mo yung power niya tsaka yung timbang niya. Kailangan namang sink in sa yun na okay, kailangan ko mahalin yung bike na to kahit ganito lang may offer niya. Pero all in all, gusto ko yung vibe niya, gusto ko yung dating niya. May character siya Hindi siya ibang retro bike ngayon na okay, retro bike, pero walang dating Ito ang lakas ng dating para sa akin. Let me know what you guys think sa bagong scrambler ng Royal Enfield. Okay ba siya para sa inyo? Let me know in the comment section down below. Gusto ko ulit pasalamatan ang Biker Box dahil pinasubok nila sa atin to. Kaya appointed pa ako sa doktor, kaya hanggang dito lang muna ang video na to. Guys, maraming pong salamat sa mga suporta nyo. At see you po sa next content.